Hi guys! Magandang buhay! For today's video, ay magluluto ngayon ng gulay. Ang gulay na ito ay gabi. Mayroon ako ditong talbos ng gabi. Ito lamang po kasi dalawang naman po kami ng aking anak na magkakain. Kaya ito lang po, no? Pero pag naluto ito, ay marami na rin siya. Ito lamang ang aking gugulahin ngayon. Sasahugayin ko lang po ito ng hibe. Kaya ano pa inaantay natin? Linisan ko muna ito. Sa puntong ito, hinugasan ko na nga ang talbos ng gabi. At nang matapos ko na nga hugasan, hinimay ko na din ang mga ito. At kung napapansin nyo, binubuka ko nga muna yung dahon bago ko pinapulupot. Chine-check ko lang kung sigurado na ba siya sa pagmamahal niya sa'yo. Ay este, kung malinis na ba talaga yung loob ng dahon bago ko pupuluputin. Baka kasi may nakatago pang pagtingin sa iba. Hoy! Ano daw? Para masigurado na malinis na wala na nakasiksik ng mga insekto sa loob ng dahon. Pinas-forward ko na nga ito kasi nagugutom na ako. Kakahugot ko, gutom lang na pala ako. Makalipas nga ang ilang minuto, ay sa wakas nakatapos din ako maghimay. Pagkatapos kong halinisan at himayin, muli ko naman itong hinugasan. At dahil gabi nga ito at fresh pa, expected ko na medyo mamansya talaga ito sa kamay. O see? Nagkulay brown na yung aking kamay. Kumuha na rin ako ng sangkalan dito para mag-slice ng mga sangkap. Hindi ko na nga pinatagal pa ito. Binalatan ko na nga kaagad ang luya at ang sibuyas. Kumuha na rin ako ng tanglad at hinugasan ko na rin ito. At isinunod ko na rin hugas dito ang rosel. The best partner ito sa gabi, mas lalo niyang pinapasarap. Pagkatapos kong hugasan, hinimay ko na nga din ito. At ito na nga lahat ang sangkap ng aking lulutuin. Gabi, hebe, rosel, tanglad, luya, sibuyas, at bawang. Ito lamang ang sangkap ng aking mga lulutuin. Hindi ko na nga pala ito gigisahin. Kaya inilagay ko na ng diretso ang mga sangkap sa kawali pati na rin ang gulay. Naglagay na rin ako dito ng pampalasa at kaunting tubig na rin. Nung mailagay ko na nga lahat, tinakpan ko na rin ito at nang maumpisahan na ang pagluluto, binuksan ko na nga din dito ang apoy para tuluyan ng malata. Este, makuluan pala. Mga ilang segundo lang nakalipas, muli kong tiningnan. Sa puntong ito kumukulo na rin. Kunting push lang ng sando. Kasi hindi siya pwedeng haluin kasi parang ex mo lang din na Makate. Este, kakate pagka nahalo ng sobra. Pagkatapos kong mahalo ng kaunti, inilagay ko na rin dito ang rosel. Pati na rin ang hibe. At nang mailagay ko ng ang hibit, muli kong tinakpan. Makalipas nga ang ilang minuto, muli kong binuksan. At sa palagay ko mukhang nakuluan naman ang lahat. At sa puntong ito, hinalo ko na ng bahagya. Inibabaw ko lang na sa ilalim para pantay ang pagkaluto. Muli ko ngang tinakpan ito. Kaunting minuto na lang ang aantayin. Maluluto na. At ito na ang pinakaiintay ko. Tcharan! Luto na! Kainan na! That's all!